Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa. Hello mga bebs, welcome back sa aking channel. Happy Monday sa inyong lahat dyan, kung saan man po kayo. Ano po ngayon, March 24. So, dito tayo sa banyo. Meron tayong asin. Meron tayong asin kasi lalagyan ko ng tubig yung asin na... Lalagyan ko ng asin yung tubig. Ayun. Na paliligo ko kay Yeram. Kasi sa atin sa Pilipinas, mga bebs, di ba kapag nagkasakit yung mga bata, kapag okay na sila, pag paliliguan mo, lalagyan mo ng asin, di ba? So, ayun, ang aking nakuha nung sa aking nanay at lola. So, ayan, binabad ko na yung asin sa tubig. So, dito siya mga bebs sa ano. And dito siya sa bowl. Dito ako naglagay ng tubig. Kasi wala kaming batsa. Merong batsa, kaya lang nandoon. At maliit yung aming banyo. Kaya hindi na yan, hindi na siya kasya. So, ayan, dito ako naglagay ng water. So, tatabuin ko lang si Yeram. Paliguan ko lang siya ng madalian, mga bebs. Kasi pag siya naliligo dito sa bathtub, mga bebs, ayan. Pag siya naliligo dito, mga bebs, shower lang siya ng shower. Tapos, ang tagal-tagal niyang matapos. Ayan, kaya ako yung magpapaligo sa kanya ngayon. Yeram, paliwa! So, paliguan ko muna siya. May hiya yun, kaya mamaya na lang pagkatapos niyang maligo, mga bebs. See you later. Kain tayo, mga bebs! Ayan na yung pagkain ng mga bata, yung yung beef soup. Ang lalaki ng diba, mga bebs, buto-buto, ang laki. Tapos ito yung soup niya. Iniwalay ko para mahimay nila yung meat, mga bebs. Ayan. Ayan, nakaligo na rin si Yeram. Ayan, okay na si Yeram. Tapos ako naman, mga bebs, yung soy bean soup ang ulam ko, mga beb. Ayan. Ang aking sabaw. Ayoko ng mga bebs, alam nyo naman. Hindi ako kumakain ng beef. Ayoko yung beef. Ayan. So, kain po. Kain po. So, yun na nga mga bebs, update tayo for today at tapos na kaming kumain ng mga bata. Si Yeram nga yun, napaliguan ko na siya kanina. So, tingnan ko nga. Medyo meron pa rin siyang sinat-sinat pero pinaliguan ko na siya. Baka kasi papasukin na siya ng tatay niya bukas. So, at least kahit pumasok siya sa school, nakaligo na siya. And meron pa silang gala sa Next week na ba yun? Taong Ju? Kuka? So next week na yung nila, gala nila sa school. 3 nights. 2 nights yata 2 nights and 3 days silang wala dito sa bahay. Siyang wala dito sa bahay. So, kailangan niya nang magpagaling kasi nga kung hindi siya makakasama. Tsaka nakapagbayad na kami ng doon, mga bebs. Ang laki ng binayaran namin. 120,000 won yung binayaran namin. So, kung hindi naman siya makakasama, pwede naman namin i-refund yung yung bayad namin. So, pero gusto niya kasing sumama, mga bebs, kaya kailangan gumaling na siya. Ayun, kaya pinaliguan ko na siya, mga bebs. So, first time namin na ganun. Si Yechan, mga bebs, hindi ko siya pinapayagan noon na ganyan kasi ayoko siyang na wala siya dito, na hindi siya matulog dito sa bahay. Ayoko. Dati hindi ko talaga siya pinapayagan, mga bebs, sa mga ganyan. Pinapayagan ko siya noon yung mga isang araw lang, yung maghapon lang na gala nila sa school. Ayan po, napayagan ko. Pero yung ganitong tulog-tulog, hindi ko pinapayagan si Yechan noon. Ngayon lang, si Yeram, kasi
para matuto din siya, 'di ba? So, at saka pinayagan siya ng tatay niya, kaya ayun. Tsaka marami namang magbabantay doon mga bebs sa kanila. Nandun yung mga teacher nila, mga bebs, kaya palagay naman na ako. At kasama yung kaibigan ni Yeram, mga bebs, kasi nga meron siyang kaklase doon, mga bebs, na Christian. So, kasama naman niya yun. So, pinayagan din siya ng nanay niya. So, pinayagan na rin namin si Yeram. Kaya ayun, next week, April 4. Oo, April 4 yata. Moya, sa sawol mo? E? April 2 pala. April 2, 3, 4. So, April 2 and 2, 3, 4, wala siya dito sa bahay. Kaya nga mga bebs, binilang ko siya ng panty, di ba, yung underwear niya. Kasi nga, yung mga underwear niya, galing pang Pinas yun, mga bebs, nung first time umuwi ng kapatid kong lalaki sa Pilipinas, nagpabili ako ng panty sa kanya. Yung panty doon kay ate ko, doon sa isang ate ko sa Pilipinas, nagpabili ako. Binili niya kasi po mga dinosaur, ganyan, di ba? So, medyo bata-bata pa naman si Yeram noon. Elementary pa lang siya, kaya ganun yung panty niya. So, ngayon, hanggang ngayong, middle school, ganun yung panty niya, yung dinosaur. Kasi nga, hindi pa siya sira, mga bebs, napakatibay. Kaya, ayun ang sinusuot niya. So, ngayon, mag-aano sila Kaya ngayon, doon siya matutulog. Siyempre, maligo siya. Baka makita siya ng mga kaklase niya. Ganun yung panty niya, yung dinosaur, di ba? So, ayan. Kaya, pinalitan ko na, sabi ko kay Mr. Kailangan nating bilhan ng panty si Ram. Kasi nga, di ba nga mag-overnight sila doon sa ano. So, ayan. Kaya ako siya binilhan ng underwear. Pero, bibilang ko naman talaga siya, mga bebs, ng underwear. Kasi nga, pambata na yung mga underwear niya. So, ayun, update. Bumili pala ako kagabi. Hirap na naman akong every night na, mga bebs. Nahihirapan ako matulog. Magmula siguro nung uminom ako nung kape na yun, yung pampadayet. Pag talaga uminom ako nung, mga bebs, nahihirapan talaga ako. Tapos sumasakit yung dito ko, yung aking, mga bebs, yung, paano ba yun? Basta yung dito. Yung sumasakit yung dito. Tapos, burp ng burp, ganun. So, ayun, ang ginawa ko ngayon, hindi mo na ako iinom ng coffee. Meron pa siyang ganyan, So, hindi mo na ako inom ngayon. Itatry ko na hindi uminom. Tingnan ko kung magiging okay yung tulog ko mamaya ang gabi. Kasi kagabi, alauna, imedya na naman ako ng tulog. Kaya, at saka burp kasi ako ng burp. So, siguro nga, sa kape nga siguro yun. Kasi nga, nung hindi ako nagkape, nung wala akong kape ng ilang buwan, okay naman yung tulog ko, mga bebs. Paghiga ako, tulog na. Pero ngayong nagkape ako, grabe, hirap na hirap ako. Tapos katabi ko pa si Yeram natutulog. Siguro 3 nights ko nang katabi si Yeram. Tapos si Mr. doon siya sa magkahiwalay muna kami matulog. Ayan. So si Yeram kasi naglalambing sa akin. Pag may sakit siya, gusto niya. Nag-usap kami kagabi, sabi namin, saan mo gustong matulog? Tapos si Mr. gusto na tumabi sa akin Tapos sabi niya, masakit pa yung pakiramdam ko gusto ko pa katabi si mama, yun nga. So si Mr. Aras, okay. So mamayang gabi, ewan ko lang kung matutulog pa to sa akin or si Mr. na ang katabi mamayang gabi. Ayun. Mamaya, ayun nga, bumili nga ako ng cabbage tablet kagabi kasi nga, iyon yung aking gamot sa tiyan. So, mamaya darating siya. Ibang, siya, mga bebs, ibang product siya. Yung binibili ni Mr., iyon yung iniinom ko talaga. Pero, parang hindi na siya effective sa akin yung cabbage na yun. So, nagtry ako ng ibang cabbage tablet. So, itatry ko yun mamaya. Mamaya, ipakita ko sa inyo, mga bebs, kung anong itsura yung cabbage tablet. Maganda yun. Gamot yun sa tiyan, mga beb. So, mamaya kapag dumating, ipakita ko sa inyo. So, manunod muna ako ng vlogs.
Mga bebs, yung strawberry na binili namin, ginawa ko, hiniwa-hiwa ko. Kasi nga, yung strawberry mga bebs, ang bilis-bilis ano yan, yung magganito. Ang gagawin ko dito ay, strawberry jam na lang. Gagawa ko ng strawberry jam. Ayan, kaya hiniwa-hiwa ko na siya. Tapos, itong pork naman mga bebs na galing sa church kahapon, in-air fry ko siya. Ayan, in-air fry ko. Ang gagawin ko dito, gagawin ko na lang siyang sisig. Hiwain ko siya ngayon, mga bebs, para mamaya merong sisig si Mr. Kasi na-miss na rin niya yung sisig mga bebs. Kahit ganito lang, at least, makakain siya ng sisig mga bebs. So, ayan, hiwain ko muna to habang naka-charge tong aking camera. 아, 제가 콩을 여기까지 쫓아오면 안 된다. Ito na nga mga bebs, yung sisig na gagawin ko. So, nahiwa ko na yung baboy. Tapos yung mga ingredients, dito ko na lang nilagay sa plastic kasi para less sa hugasan natin. Tapos, yan yung butter. Tapos yung onion spring. Ayan. Tapos may itlog tayo dyan, lemon. Meron tayong luya. At meron tayong ceiling green. Tapos yung ating gagawing jam. Ayan, binabad ko na siya sa asukal, lemon, at saka sa vanilla. Tapos mamaya, papakulo lang natin to. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Ayan lang yung ating strawberry jam. So later yan lulutuin mga bebs. Ibababad ko muna. Ayan mga bebs. Sakit ng mata ko na kasi ang daming sibuyas na hiniwa ko. So yung mata ko so nahaptian siya. Dito tayo sa labas saglit, araw tayo kasi wala tayong vitamin D. Tapos naglaba pala ako ng mga bebs kahapon, nag-brush ako brinash ko yung shoes ni Yechan na Adidas, brinash ko kasi ang dumi-dumi na magmula nung binili namin. Hindi ko pa siya na-brush at ito lagi yung suot niyang sapatos. So, may nakita ako doon sa cabinet namin na kasya ni Yechan yung isang rubber shoes. So, ayun muna yung pinasuot ko sa kanya kahapong Sunday para sana sabi ko malabhan ko to. So, ayun nga, nalabhan ko na siya. So, cleanliness na. Tapos, yung aking sandals dito na medyo mataas din yung takong. Ayan, brinash ko din siya mga bebs. Ito matagal na rin to eh. Nabili ko lang din ito sa sa ukay-ukay. Matagal na to mga bebs. Sobrang tibay nito. Ayan, sobrang tibay. Baka daling ko rin ito pag uwi ng Pinas para meron tayong sandals. Sabi ng nanay ko, wag na daw ako magdala ng mga sandals doon. Kasi marami naman daw siyang mga sandals. Lalo na kapa ako si mama. Kaya lang, syempre, gusto ko rin magdala nung sa akin talaga. At saka, sabi niya mga damit. So, syempre, gusto ko rin magdala din ng para sa akin, di ba? So, ayun mga bebs. Dito muna tayo sa veranda. Gusto ko magpaaraw. Ayun, okay naman yung tiyan ko mga bebs. Aray ko, ang hapdi talaga. Okay naman mga bebs yung aking tiyan. Kasi hindi ako nagkape ngayon. Kasi pagkatapos kumain ng lunch mga bebs, nagkakape ako. So, ang ginawa ko, hindi ako nagkape, tiniis ko siya. Kahit na gusto ko magkape. Tiniis ko siya. So, ngayon okay naman siya. So, tignan natin mamayang gabi mga bebs kung anong oras na naman ako matutulog neto. Ilang nights na ako mga bebs magmula nung nagkaroon ng sakit si Yeram. Ayun din, ilang days din akong puyat. Kaya, ngayon tignan natin kung makatulog na ako ng maayos neto.
So, yung mga bata nandoon sa loob nag-game, sinayaan ko na lang mga bebs kasi pang tinatanggal din nila yung stress nila. Ganun. So, hayaan ko na lang sila. Basta, i-pray na lang namin kung ano. Baka sila na lang yung sarili nila yung magtigil sila. Yung kusa ba nila na lang. Tapos, ano yung basta yun, hinayaan ko na lang sila mga bebs. Sabi din ni Mr. Hayaan mo na lang sila. Sabi din ni Pastor, ganun din yung gawin namin sa mga bata. Hayaan na lang sila. Kasi lahat naman talaga ng bata nagdadaan sa mga ganyan, diba? Lalo na yung mundo natin ay puno na ng gadget. Hindi gaya nung ano pa natin, kabataan natin. Wala talagang mga gadget na ganyan. So, naglalaro talaga tayo sa labas, di ba, nagtatakbuhan tayo, ganyan, kasama ng mga kaibigan. Ganun yung, ang saya-saya nung kabataan natin, ganun yung gusto ko sana. Pero, wala, hindi na mangyayari yun dahil puro gadget na yung buong mundo. So, yung mga bata nakatutok na rin sa mga gadget. Kahit naman yung matatanda, mga bebs, nakatutok na rin sa gadget, di ba? Sa cellphone. Pare-pareho na rin, pati bata at matanda. So, ayun mga bebs. Nag-request pala yung, nag-request, parang request na rin. So, yung, yung subscriber natin, si Sis Marilyn, nag-request siya na gusto niya daw makita. Hindi niya pa daw nakikita yung stepfather ko. Yung nakita niya lang yung nanay ko. So, pag tumawag siya, baka ipabidyo ko si Pudra. Para makita niyo sa vlog ko yung aking sinasabing stepfather na mahal na mahal ako nun. Ako daw yung kanyang bunso kahit na may anak na siya talagang. May anak siya, may mga kapatid kami dalawa. Yun anak niya. So, syempre, tinuturing niya na akong anak dahil sensya na. So, tinuturing niya na akong anak dahil 5 taon pa lang ako mga bebs. Hiwalay na sila yung totoong tatay ko. Hiwalay na sila. So, nakapagkwento tuloy ako. So, kwento tayong konti. So, hiwalay na sila noon. At, syempre, nag-ibang bahay yung tatay ko nag-ibang bahay. So, ayun, nag-ibang bahay ang tatay ko. Tapos si mother, kaming apat kami mga bebs doon sa tatay ko, 4 kami. Panganay namin yung lalaki pero nawala na si kuya. Na-aksidente kasi siya. So, ayun, wala na si kuya. So, ang naging panganay na lang sa amin. So, 3 na lang kami. Yung ate ko dito, mga bebs, siya ang naging panganay. Tapos, ayun, syempre, kailangan maghanap buhay ni Mudra. Ang nangyari, kasi yung hanap buhay ng aking mother ay, manicurista siya, mga bebs. Kung hindi nyo natatanong, manicurista ang nanay ko. Nagkukulot. Ayan yung kanyang hanap buhay dati. So, ayan, hanggang sa napadpad kami sa province, yung mga pinsan-pinsan ng nanay ko. Ayan, niyaya siya doon. Sa province na yun, sa Pulilan, Bulacan. So, ayun, doon napunta si mama, nagmamanicure siya. So, ayun, bata-bata pa yung Mudra, ang aking mother. Siyempre, 5 taon pa lang ako nun kaya bata-bata pa ang nanay ko. So, ayun, siyempre si father, ayun, nakilala niya. Kunyari, palinis-linis ng kuko ang stepfather. Type niya pala yung Mudra ko. So, ayun, niligawan niya si Mudra. So, hanggang tumira na kami sa Bulacan, mga bebs. Kami nang magkakapatid kami. Tumira na kami sa Bulacan. Ayun, nagka-inlaban ang dalawa. So, ayun, nagsama sila. So, ayun. Ayun, mga bebs. Syempre, ako yung bunso niya. So, ako yung siya nag-alaga sa akin, mga bebs, kapag busy si mother magtrabaho sa manicure, si Pudra ang nag-aalaga sa akin. Kaya tinuring niya na akong anak, mga bebs, totoong anak. Syempre pati mga ate ko, ayan. So tinuring niya kaming mga anak. Kaya ayun, sobrang blessed kami kasi kahit matigas ang ulo ng stepfather ko. Yun, kahit matigas ulo ng stepfather ko kasi tumatanda na, 'di ba? Tumitigas ang ulo. So ayun, kaya ayun, mga bebs, so masaya ako na si stepfather ang nakilala ni mama. So kung sa ibang hindi nyo, alam nyo naman, mga bebs, iba na kasi yung panahon. Kung iba pa yung stepfather, yung mga ibang stepfather, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan, 'di ba?
So, hindi mapagkakatiwalaan ng mga asawa nila. Kung meron silang mga anak na katulad namin, mga babae kami, 3 babae at 1 lalaki, syempre. Ayun, na pinagkatiwala niya kami at nagtiwala naman kami kasi nga sobrang bait naman talaga ng aking stepfather. Kaya hanggang ngayon mga bebs, ang mga alaga niya ngayon yung mga apo niya. Yung mga apo niya, kasi sa mga kapatid ko sa kanya, wala pang mga anak. So ngayon kami dito, yung side namin, kila ate ko may mga anak na kami. So yan, minahal niya yung mga, kahit na hindi niya naman apo. Siyempre, apo niya na dahil kinasal na sila ni mama. So, yan, mahal na mahal niya yung mga apo niya. Ayan. So, sobrang blessed ako na, naging stepfather namin siya. So, makikita niyo mga bebs, si stepfather. Tingnan natin kung magpapabideo yun. Nahiya yun mga bebs eh. So, ayun, nakwento lang ako kay stepfather kasi gusto makita ni Sis Marilyn eh. So nagkwento na muna ako ng tungkol sa kanya. So, ayun. Ngayon, mga bebs, ganun pa rin yung work niya, namamasada pa rin siya kasi yun na yung kinagisnan niya nung umuwi kami nung bumalik kami ng Pampanga. So, yun na yung naging work niya, mamasada. So, hanggang ngayon namamasada siya. Pero ang totoong trabaho niya mga bebs ay nagpe-painting siya ng bahay mga bebs, namimintura siya. Ayan, kung gusto niyo po, kontakin niyo lang po ako. Sobrang galing po magpintura ng tatay ko. Ayan, iyan na po yung tawag namin kasi dati ang tawag namin sa kanya ay Tito Bitoy. So ngayon nasanay na po kami na pudra or papa, ganyan. So sa mga nagpapagawa ng bahay dyan mga bebs, kontakin nyo ako para may trabaho naman yung tatay ko. Magpintura ng bahay. Magaling po yan magpintura. Magaling siya maghalog. Magaling siya kung anong kulay yung gusto nyo. Kayang-kaya niya yan mga bebs. Kaya kontakin nyo ako. So ayan, dito muna kami ni Coco. Nagpapahinga kami ni Coco. Ayan si Coco. So later na lang mga bebs, update tayo. Ayan mga bebs, na-start ko nang lutuin yung strawberry jam. So, pinapakulo ko lang siya hanggang sa matuyo na siya at saka lumapot. Inahanap ko yung cornstarch ko. Hindi ko makita. Baka naitapon. Hindi ko alam. Saan ko nailagay? Para sana pang palapot ng, ng jam. Tapos, ito naman, na ako ng butter. Kasi ilalagay ko na yung ating sisig. Kasi mag-aalas 4 na rin at least. Para luto na. Kasi nagsaing na ako kanina ng tanghali. Medyo marami na yan para hanggang dinner. So, ayun. Pinaghalo ko na pala yung sisig para isang bagsak na lang dito sa kawali mga bebs. Konti lang yung baboy but it's okay. Mas maganda maraming sibuyas. Diba? So, ayan mga bebs. Luto-luto muna ako. Lagay mo. Ayan. So, ibagsak na natin yung sisig. Ayan. Kung manginginom ka, masarap tong ipulutan. Wala siyang pork masyado eh. Puro siya sibuyas. Yung ating pasisig na konting sisig. Okay naman na yan. Nung ilang araw pa ako nag-create ng sisig eh. Tapos, nagmerienda pala kami ng kanina, spaghetti. Nakita nyo naman si Yera, kumain siya ng spaghetti. So, nasa rep lang spaghetti namin kung kailan gusto namin kumain. Kukuha lang kami, tapos painit lang, gano'n. Si Merlin kasi walang time kumuha. Wala na siyang time na na pumunta dito dahil busy siya sa trabaho niya. Traffic mga bebs. Ay, sino nagsabi hindi traffic sa Korea? Traffic din mga bebs sa Korea kasi mayroon tayong stoplight, maraming stoplight dito. Sunod-sunod ang stoplight dito mga bebs. Kaya, at lalo na ngayon, uwi na ng mga nagtatrabaho. Kaya traffic ngayon mga bebs. Wow, ano kaya ginakain nila to? Oh, beef. Ang ganda sarap. Pero hindi talaga kumakain ng beef. Kahit na ipagyabang niyo pa sa akin yung mga steak at beef na yan. Hindi ko yan kakainin. At hindi ako may inggit. Ayun, so, medyo malayo pa yung ating pupuntahan. Nabili lang yan ni Mr. sa Tangun, sa Carrot app. Ayan, doon niya nabili yung electric pen. So, ayan, medyo okay naman na yung daloy ng traffic ko. Umaandar na yung sasakyan natin. Wow, Tesla, oh. Kita niyo yung Tesla? Parang pagong. Parang sa, mula. Parang sa Pilipinas dati, yung mga
Pag may nakita kami pagong, nasa sakyan, ano sasapukin na, pag hindi nakaganon yung kamay, sasapukin namin, tapos pagong pass ganyan. Nami-miss ko yung ganyan. Sige na, later na lang. Marami na lang akong, vlog for today. Dito na kami mga bibs sa meeting place. Dito sa No Brand. No Brand yung mga, kung ano-anong gusto mong bilhin, ano ba yung mga chichirya, mga chocolate, meron ding mga pork, ganyan. Para siyang store din siya. So, ayan yung No Brand. Pakita ko sa inyo mga bibs. Ayun ang No Brand. Ayan. Kita nyo ba yung No Brand? Ayan. Dati, alam ko to, Pizza Hut to dati. Inariman, Pizza Hut. Anya? Okay. No Brand. 맞아. Dati Pizza Hut to mga bebs. Kumain na kami dito dati eh. Ayan. So, dito kami maghihintay mga bebs. Dadalhin dito yung, yung electric pan. So, kachat na siya ni... Sinachat na siya ni Mr. mga bebs. To, simple to sa? No, bak ay mo ya? Tanggol? 여기 duman na? 아니야. 방구동이야. Ay, moro. 방구동 가는 길에. 방어진 아닌 거. Akala ko naman. So, ayan, mag-wait lang kami. 이거 15,000원짜리. So, ayan, mag-wait lang kami dito mga bebs. Kapag dumating na yung... Siguro dito lang banda yung bahay niya. Kaya dito kami sa... Sinabi niya dito na lang kami sa No Brand. Maghintay. Bibit-bitin niya yung electric pan. Ayun. So, later punta din kami dito sa No Brand kasi parking to, magbabayad. Dapat may bibilin para makalabas kami ng hindi magbabayad. So, ayan mga besh. 리모컨 여기 꽂아놨고. 네. 리모컨 어플로 연결하면 또 어플로. 물건은 할 데 없죠? 네, 방금 작동 한번 하고 왔습니다. Abiarang. Oh, chunggi so eh. 바람이 많이 부니까 계속 돌아가네요. 네. Eh, mga beb.